151. Huwag kang mag-alala, alam ko ang sarili kong limitasyon. Sinabi ni Lunmeng, hindi ako nag-aalala sa iyo, nag-aalala ako kay Chen Xiao. Si Chen Xiao ay nag-iisa kasama ang kanyang anak, talagang hindi madaling makipag-away dito. Hindi madaling magnegosyo dito, si Chen Xiao ay, wala akong malakas na taga-suporta, kaya't saktan natin ang kakaunting tao hanggat kaya natin. Nakikita ito ni Lance Damon sa mga mata ni Lunmeng, ngunit natatakot ako na ang pangangalaga ni Brown ay nakapagsigawa ng ganoong katatag na negosyo sa lahat ng mga taon na ito. Ang pangangalaga sa pamilyang Meng ay kailangang-kailangan, ang pamilyang Meng ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa nag-iisa si Brown Chengqi. Binigyan ni Lunmeng ng isang kindat si Meng Wendy, na parang pinapaalalahanan ang kanyang apo na mabilis na makipag-usap kay Lance Damon. Si Meng Wendy ay walang magawa. Nakita din ni Wendell Meng ang kanyang ama na nakatingin sa kanya at sinabi sa kanyang puso, si tatay kaya ay gustong iset up si Wendy kasama si Lance Damon. Hinawakan ni Sally ang kamay ni Wendy at sinabing, Sister Wendy, maghanap tayo ng masarap na makakain at maglakad-lakad papasok. Okay. Umalis sina Wendy at Sally. Natural na sinundan sila ni Lance Damon. Pagkaalis nilang tatlo, sinabi ni Wendell Meng sa kanyang ama, Tay, ayaw mong maglakad ng magkasama sina Wendy at Lance Damon, di ba? Ano? Anong problema niyan? Retorikang tanong ni Lunmeng. Tay, walang masama kaya lang, si Lance Damon ay mas bata ng ilang taon kay Wendy, nagtapos, si Lance Damon ay senior pa sa high school, kaya hindi pantay ang edad. Ngumuso si Lunmeng. Ang pagkakaiba ng 4 na taon ay wala, ang mga medikal na kasanayan ni Lance Damon ay mas mataas kaysa sa akin, ang ganitong uri ng talento ay hindi mahahanap kung makaligtaan mo ito. Dad, hindi lang sa medical skills ang titignan mo hindi naman medical skills ang pinaka-importante sa pamilya namin ni Meng, ang pinakamahalaga ay martial strength. Alam ni Lunmeng, syempre, ngunit siya mismo ay nasa medisina, kaya hindi niya napigilan si Lance Damon, na napakalakas sa mga kasanayang medikal. Sinabi ni Lunmeng, si Lance Damon, ay marunong din ng martial arts. Pero, iyong martial arts skill niya? You know, it's not enough. This level of martial arts, back to our family headquarters, a big handful. Paanong ang taong pakakasalan ni Wendy in the future ay nasa ganitong level? Sa martial arts, tsaka, kahit determinado kang itayo siya, hindi papayag ang pamilya. Apo ko, gusto ko kung sino ang payag. In short, gusto ko lang si Lance Damon, gusto ko lang iset up si Wendy kasama si Lance Damon. Naghahanap ang pamilya ng may mataas na martial arts skills, let the rest of the family find their mga apong babae, at ang aking apo ay mapapantayan pa rin si Lance Damon. Tila napagpasyahan na ni Lunmeng na si Lance Damon ang isa. Oh! Walang magawang ngumiti si Wendell Meng, hindi siya nagkomento, ngunit alam niyang tiyak na hindi ito papayagan ng pamilya. Siya ang ama na walang anumang kapangyarihan sa pagpapasya, habang si Lunmeng, marahil, ay mayroon pa rin. Ilang kapangyarihan sa pagpapasya, ngunit ang paglaban ay dapat na mahusay. Sinundan ni Lance Damon sina Sally at Meng Wendy, pareho nilang natikman ang masarap na pagkain na nakita nila at nakalimutan ang tungkol kay Lance Damon. Hay! Sa sandaling iyon, tinapik ng maliit na kamay si Lance Damon sa likod. Lumingon si Lance Damon at nakitang si Yvonne iyon, naroon din sina Edward Song at Mr. Brown. Miss Song? Ikaw pala? Oh, at Kuya Brown? At Boss Song. Ngumiti si Lance Damon sa 3 miyembro ng pamilya ng Song. Gayunpaman, hindi maganda ang impresyon ni Edward kay Lance Damon, anong silbi ng isang campus number 1 na kontrabida. Gayunpaman, tila pinahahalagahan ni Yvonne si Lance Damon, ngumiti si Yvonne at sinabing, Lance Damon, kumusta ang iniisip mo tungkol dito? Ano ang konsiderasyon? Well, hindi mo sineseryoso ang sinabi ko, di ba sabi ko sa'yo pumunta ka at maging pangalawang bodyguard ko. Triple ko ang presyo. Pera. Tumingin si Yvonne kay Lance Damon ng may pag-asa. Haha.
Tumawa si Lance Damon, natuwa sa mga salita ni Yvonne, isang batang babaeng sira ang utak, na gustong-gusto siyang hukayin, kahit sa harap nina Edward Song at Yvonne. Gaya ng inaasahan, namutla ang mukha ni Yvonne nang marinig niya ito. Narinig ito ni Edward, ngunit galit na galit at pinagsabihan, "Yvonne, anong ginagawa mo?" Kinagat ni Yvonne ang kanyang mga labi at sinabing, "Daddy, gusto kong hukayin si Lance Damon mula kay Sally." Kalokohan. Tumingin si Edward kay Yvonne at pinagsabihan. "Hindi ako naglaloko, seryoso ako." "Yvonne, paparusahan kita kung patuloy kang maglaloko, naisip mo na ba ang nararamdaman ni Yvonne?" Sinabi ni Yvonne, "Hindi ko sinabing tanggalin si Yvonne, iniisip ko, hayaan silang dalawa na si Lance Damon at Yvonne na maging bodyguard ko, sa ganoong paraan, hindi ba ako magiging mas ligtas sa paaralan sa hinaharap, Dad, huwag, gusto mo ba akong maging mas ligtas?" Hindi nangahas si Yvonne na isipin ang imaheng iyon, kasama ang dalawang bodyguard, sina Lance Damon at Yvonne, napakaganda nito. Sumimangot si Edward, "Yvonne, kung patuloy kang manggugulo, galit talaga si Daddy." Si Yvonne ay labis na naagrabyado habang nagpout ng kanyang bibig, na nagtantrum, "Ikaw lang, wala akong pakialam sa kaligtasan ng aking anak, at sinabi mong nagmamalasakit ka sa akin, lahat ay peke, hayaan mo akong mapatay ng mga masasamang tao." Ikaw. Galit na galit si Edward kay Yvonne. Sinabi ni Lance Damon, "Yvonne, halika, iligtas mo ito, hindi ako magiging bodyguard mo." "Bakit?" Napatingin si Yvonne kay Lance Damon na nagtataka. "Hindi bakit. Mag-aalok ako ng 5 beses sa sweldo." Inilahad ni Yvonne ang 5 daliri. "Cut! Hindi ako nagkukulang sa pera." Sabi ni Lance Damon. Tumingin si Edward kay Lance Damon at nagsalita sa hindi kanais-nais na tono, "Lance Damon, wala akong pakialam kung ano ang numero 1 masamang binata, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring layuan ang aking anak sa hinaharap, okay?" Masyadong simple ang karakter ni lalo na madaling matukso, bukod pa, ang iyong ginang na si Sally, ang kanyang hitsura ay hindi mas masama kaysa kay Yvonne, kaya bakit mag-abala? Sinabi ni Lance Damon, "Bosong, minamaliit mo ako, sa tingin mo ba ay interesado ako sa kagandahan ni Yvonne? Huwag kang maging katawa-tawa, ang iyong anak, hindi ang tipo ko, kalimutan mo ito, ang mga salita ay hindi nakakaabala sa iyo." Tang tumalikod si Lance at naglakad palayo. Narinig ni Yvonne na sinabi ni Lance Damon na hindi ito ang kanyang ulam, at bumaantong hininga, "Hoy, Lance Damon, ikaw ang hindi ko ulam, ang iyong buong pamilya ay hindi ko ulam. Gusto lang kitang kunin bilang bodyguard, masyado kang self-righteous, iniinis mo ako." "Tama na." Sigaw ni Edward kay Yvonne. Kinagat ni Yvonne ang kanyang mga labi, sayang na ang isang magaling na bodyguard ay nakaligtaan ng ganito. Anong maganda sa kanya? What number 1 villain, to put it bluntly, he's a campus hooligan. Tusong sinabi ni Yvonne, napakataas ng kanyang mga kasanayan sa martial arts. Sinabi ni Song Daiwei, kung ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay napakataas, bakit hindi siya pumunta upang mahuli ang isang pagkatalo ng Dark Warrior? Ito ay nagpapanggap lamang na isang laban sa harap ninyong mga bata, kaya may kakayahan, pumunta at makipag-away ng ilang beses. Sa Dark Warrior, naniniwala ka ba na ang mga tao ay bumuukol sa kanyang mukha ng isang sampal? Si Yvonne ay hindi kumbinsido, si Lance Damon ay bata pa, hindi makatarungan na ikumpara siya sa Dark Warrior kapag ikaw mismo ang sumamba sa kanya, hindi ito patas. Sa hinaharap si Lance Damon at Dark Warrior ay napakatanda na, siya baka mas malakas pa. Sige, huwag mo na siyang ikumpara sa idol ko. Sumulyap si Lance Damon, si Sally at Ming Wendy ay nakalayo na, ang dalawang babaeng ito, nakalimutan si Lance Damon sa likod ng kanilang isipan. 152. Hindi nagtagal ay umalis sina Sally at Ming Wendy sa banquet hall, at sinundan sila ni Lance Damon palabas. Sa labas ay isang lawa, maraming tao ang naglalaro sa yate, sina Sally at Ming Wendy ay pumunta sa bangka upang maglaro, si Lance Damon ay hindi na sumunod. Biglang nakita ni Lance Damon si Elsa na naglalakad patungo sa kanya, kasama ang ilang pulis na nakasunod.
Napaatras si Lance Damon, naalala ang pakikipaglaban kay Elsa noong gabing iyon, ang babaeng ito ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap ni Lance Damon. Napangiti si Lance Damon ng maluwag, siya na si Lance Damon ngayon, hindi isang tall unang Dark Warrior, kung ano ang dapat kabahan, bukod pa, si Lance Damon ay hindi natatakot sa kanya, higit sa lahat, tatakas lang siya. Lance Damon. Tawag ni Elsa nang dumaan siya sa gilid ni Lance Damon. Ah, officer, bakit mo ako tinatawag? Sabi ni Lance Damon. Wala naman, behave yourself in school from now on. Opisyal, may nagawa ba akong mali? Lance Damon? Maraming estudyante ang tumawag sa 110, sinasabing may nataman ka sa paaralan, kahit na hindi mo pa naaabot ang antas ng Public Security Bureau para arestuhin ka, ngunit mas mabuting kumilos ka, huwag gumawa ng gulo sa school, or I won't joke with you, don't think that you have some power, twist the bars of the detention center, I just don't care with you, hear me. Oh, I see. Tumango si Lance Damon. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon, at ngayon ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto. Ngumuso si Lun Meng, walang halaga ang pagkakaiba ng 4 na taon, ang mga medikal na kasanayan ni Lance Damon ay mas mataas kaysa sa akin, ang ganitong uri ng talento ay hindi mahahanap kung makaligtaan mo ito. Ang iyong kapatid na babae ang numero 1 eksperto sa henyo sa Palanan Middle School, kung hindi mas tapat si Lance Damon, hilingin mo lang sa kapatid mo na bugbugin siya para may matutunan ang brat na ito at makita kung maglakas loob pa rin siyang gumawa ng kalokohan sa paaralan. Ngumiti si Elsa, kalimutan mo na, tinuturuan ko lang siya, tutal, estudyante pa lang siya, at hindi siya bisyo. Ang London Summit, sa madaling salita, ay isang malaking party. Ang mga boss na iyon, ay nagtipon-tipon ng 2 at 3 para magyabang at magpakitang gilas sa isa't isa, walang laman iyon. Siyempre, mayroon ding ilang mga pragmatic na maaaring humantong sa maraming deal ngayon. Si Lance Damon ay 100 beses na naiinip, gumagala mag-isa upang maranasan ang engrandi ng party. Ngayon na. Sa tabi ng isa sa mga flower bed ng summit, si Kent ay may hawak na baso ng alak sa kanyang kamay, nakikipag-usap at tumatawa kasama ang isang grupo ng mga amo. Ang isa sa kanila, isang binata, ay ngumiti, Boss Brown, balita ko nakahanap ka ng bodyguard para sa iyong anak. Oh, Mr. Bai? You're well informed. Bahagyang ngumiti si Kent Brown, tila hindi niya nagustuhan ito Mr. Bai, dahil itong si Mr. Bai, nahiwalay sa dating asawa. Talagang sinabi kay Kent Brown kung paano siya magiging manugang noong huli naming pag-usapan ang negosyo. Kaya, hindi gusto ni Kent si Mr. Bai, ngunit, pagkatapos ng lahat, nagkaroon kami ng pakikipagtulungan sa negosyo, kaya hindi rin mabuti. Ngumiti si Mr. Bai, Mr. Brown, kung naghahanap ka ng bodyguard, bakit hindi mo ako tilian? Sinabi ni Kent, ano? Lagi bang may magaling na kandidato para kay Mr. Bai? Gayunpaman, narinig ko na si Mr. Bai ay may ilang eksperto na may mga antas ng martial arts na higit sa 20 sa ilalim ng kanyang utos. Natawa si Mr. Bai, Mr. Brown, naghahanap ng bodyguard ang anak mo, paano mo hahayaan ang mga taong nasa ilalim ko, kailangan ko pa rin siyang protektahan ng personal, hahaha. Ang grupo ng mga boss sa paligid nila. Natawa si Haha, sa kanilang grupo na may 7 o 8 tao, si Bai ay walang alinlangan na pinakamakapangyarihan sa mundo ng negosyo, hindi lang si Kent, kundi ilang iba pang mga boss, lahat sila ay may negosyo kay Bai, kaya ang grupo ng mga tao ay lalo na nagbibigay. Mukha niya. Oh! Ngumiti lang si Kent at humigop ng alak sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay hindi masyadong masaya para kutsain ang aspeto tungkol sa kanyang anak na babae. Ang pangalan ni General Bai ay Bai Maoquan, 37 taong gulang sa taong ito, ang negosyo ay medyo malaki, syempre, siya sa likod ng entablado lahat ay mas mahirap kaysa sa mga tao, ang negosyo ay mas malaki ay normal din. Nakita ni Bai Maoquan ang anak na babae ni Kent at nabigla siya noon, hindi niya inaasahan na ang anak ni Kent ay napakaganda, mula noon, madalas na napanaginipan ni Bai Maoquan si Sally.
Lalo na pagkatapos hiwalayan ang kanyang asawa, tila may ibang ideya si Bai Maoquan. Bagamat doble ang edad niya, 37 pa siya, kaya hindi pa siya masyadong matanda. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang general manager na si Wu, nagkaroon ako ng kasiyahan na makilala ang anak na babae ni General Manager Brown, napakaganda niyang tingnan. Talaga. Hindi katakataka na gusto ni Bai na iwan mag-isa ang Big Boss at pumasok sa paaralan upang maging bodyguard ng anak ni Chief Brown. Hahaha. Nagtawanan at tumawa ang 7 o 8 amo, ngunit ang tanging tumawa ay si Kent na bahagyang ngumiti. Uy, di ba kakahiwalay lang ni Mr. Bai, itong single Sabi ng isa sa mga amo. Oo. Hindi mo sinabing hindi ko man lang naisip na mangyari to, no wonder na masigasig si Bai, baka gusto niya maging manugang kay Brown. Hahaha. Nagtawanan ulit ang lahat. Bakas na sa mukha ni Kent ang sama ng loob, ngunit sa kasamaang palad, ang mga amo na iyon ay tila sadyang binabaliwala ito. Itinaas ni Bai Maoquan ang kanyang baso ng alak at tumawa, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, ako ay matanda na, at ang anak na babae ng CEO ng mga tao na si Brown ay nasa 3 taon pa lamang sa high school. Ang general manager na iyon na si Wu ay abala sa pagsasabing, General Manager Bai, ikaw ay masyadong mahinhin, ikaw ang pinakabatang CEO sa amin, 37 taong gulang, at ikaw ay bata pa at nangangako. Bukod, ang pagiging senior sa high school, iyon ay halos 18 taong gulang, isang 18 taong gulang na batang babae ay isang bulaklak, ito ang pinakabata na panahon. Tama, 18 years old na ang isang girl, halos ma-develop na lahat ng development na dapat paunlarin, My Little Honey, 18 years old lang din. Hahaha. Nagtawanan na naman ang lahat. Si Kent ay nakatayo sa isang tabi, medyo mabigat ang mukha niya, ang baso ng alak sa kanyang kamay ay mas mahigpit na nakakapit ng hindi nararamdaman. Sa kabilang panig, ang general manager na si Wu ay tumingin kay Kent at humihis sa kanyang puso. Kent, sa tingin mo ba ay nakikipagnegosyo si General Manager Bai sa iyo dahil sa iyong lakas? Noong huling pagkakataon, ang malaking order ng 50 milyong yuan, kung hindi para sa kapakanan ni General Manager Bai para sa kapakanan ng iyong anak, paano niya ibibigay sa iyo ang malaking order na iyon? Sa pag-iisip tungkol dito, agad na sinabi ni General Manager Wu, sa palagay ko, bakit hindi tayo maging prangka, lahat tayo ay mga negosyante, General Manager Bai, maging matapat, interesado ka ba sa anak na babae ng General Manager na si Brown? Ngayon, General Manager Brown nandito rin siya, kaya hayaan mo na lang na magsalita si Brown at tanggapin ka bilang kanyang manugang o hindi. Tama. Saglit na nanunuyo ang lahat, pagkatapos ay tumingin kay Bai Maoquan. Si Bai Maoquan ay kumilos na parang nahihiya, tulad ng sa ilalim ng sapilitang pag-amin ng lahat, ngumiti siya at sinabi, well, huwag mo akong pagtawanan, mga lalaki, alin ang hindi nagmamahal sa isang magandang babae, mula noong huling pagkakataon na nangyari ako. Upang makita ang anak na babae General Manager Brown, nagsimula akong makatulog ng hindi mapakali. Lakad din gusto, tumayo din gusto, matulog kahit na gusto, tsaa at kanin. Mahigpit na hinawakan ng mga daliri ni Kent ang wine glass, at nakaramdam siya ng pagkahilo nang marinig niya ang mga salita ni CEO Bai, at napaiyak pa rin siya. I'm at least a run of 4 people, and there have been marriages, but the first time so thumping heart, as if it was the first love. 153. Hahaha. Nagtawanan ang lahat. Sinabi ni Bai Maoquan, huwag kang tumawa, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ito sinasabi ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, ngunit sila ay nanunuya sa kanilang mga puso, na nagsasabi na Bai Maoquan ikaw ay napakabanayad, ngunit masyadong walang hiya. May mukha para sabihin ito. Mr. Bai, dahil masyado kang nakakapagod, at ang lalaki ay walang asawa at ang babae ay walang asawa, bakit hindi mo nalang tanungin si Mr. Brown dito ngayon upang makita kung natutugunan mo ang mga pamantayan ng isang tao sa pagre-recruit ng manugang? Oo, Mr. Brown? Nakita mo ang pagmamahal ni Mr. Bai, kaya manindigan ka, ayos lang kung kaya mo, ngunit hindi kung hindi mo kaya. Sabi ni General Manager Wu.
Napatingin ang lahat kay Kent. Ngumiti si Kent at sinabi, mga kapwa CEO, huwag mo akong pagtawanan. Si General Manager Wu ay abala sa pagsasabing, General Manager Brown, paano ito biro? Si General Manager Bai ay naluluha, bakit hindi mo siya maawa at ipakasal ang iyong anak kay General Manager Bai? Hahaha, tama. Kent's puso 10,000 damonimas tumakbo sa pamamagitan ng, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isang medyo may kultura na tao, lamang tumawa, okay, let's talk about business. Agad na hinamak si Wu na iyon sa kanyang puso, at, ang mga tao ay hindi tumitingin sa kapakanan ng iyong anak, na mayroon kang anumang negosyo, tumawa si Wu, Brown, ikaw ay masyadong boring, mga lalaki na walang babae, nagnenegosyo. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Napatingin si Kent Brown kay General Manager Wu, na parang may narinig mula sa kanya. Ngumiti si General Manager Bai, sige, lahat tayo ay madalas na nagtutulungan, huwag saktan ang harmony. Ngumiti si General Manager Brown, may katuturan ang sinabi ni General Manager Bai, Tara, ipaghahain ko kayong lahat. Nang hindi na hinintay ang reaksyon ng lahat, kinuha ni Kent ang kopete sa kanyang kamay upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga, at pagkatapos ay ininom ang lahat. Mismo. Agad na umakyat ang isang waiter ng alak sa tabi niya at pinunan ang baso ni Kent Brown. Lahat ay tumingin kay Kent nang hindi kumukurap, ngunit hindi itinaas ang kanilang baso para uminom. Si Mr. In terms of strength, di hamak na mas malakas din sa iyo, ikaw, mas mabuting pag-isipan ito, sa hinaharap ang iyong anak na babae na naghahanap ng mapapangasawa, ay maaaring wal ganoong mabuting lalaki. Oo, Mr. Brown? Okay lang maging senior sa high school? Nababasa pa rin ang libro, tama. Tama. Ang lahat ay abala sa pagsuyo, ang isang individual ay nakakakita, ang lahat ay nakahawak sa mabahong paa ni Bai Maoquan, si Kent ay wala. Sigurado akong makakahanap ka ng paraan para mas ulit ito, ngunit hindi ako sigurado kung makakahanap ka ng paraan para mas ulit ito. Ininom ito ni Kent sa isang lakad. Walang ibang sinabi ang lahat dahil nakita nila ang determinasyon sa mukha ni Kent Brown. Ang puso ni Bai Maoquan ay tila napakalungkot, pakiramdam na si Kent ay medyo hindi kawili-wili, gusto ko ang iyong anak na babae, mabuti lamang para sa iyo na walang pinsala, pagkatapos ng pamilya, gawin ang anumang negosyo ay madaling sabihin, ngunit tinanggihan ako ni Nima sa publiko. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon, at nagsusumikap sa pagbuo ng bagong produkto. Ngayon pa rin, kami ay nagbukas, hindi ko gusto ang aking pisngi, gagawin ko sabihin mo lang, oo, mahal ko ang anak mo. Kinilig si Kent, nakakadiri, tinatrato ni Kent ang kanyang anak na parang perla sa kanyang palad, paano niya hahayaan ang gayong tao na madungisan ang kainosentehan ng kanyang anak. Hinailan ni Kent ang kanyang mukha at sinabing, Mr. Bai, ang masasabi ko lang ay pasensya na, bata pa talaga ang anak ko. Nakita ni Bai Maoquan na tuwirang tumanggi si Kent, at ngayon ay nagsabi rin ng nakakunot noong mukha, gaano kaliit. 18 taong gulang, tama, sinong amo dito ang hindi kailanman natulog sa isang 18 taong gulang na babae, sigurado ako sa iyo, sarili mo, dapat nakipaghimbing sa 18 taong gulang na mga babae sa mga lugar na iyon sa langit, sa tingin mo ba iyong 18 taong gulang na mga babaeng nakasama mo, bata pa ba sila? Hindi makapasok. Napakalungkot na ni Kent, napakaapoy ng mga salita na gusto na niyang ihampas ang baso ng alak, ngunit nagpipigil pa rin siya. Mr. Bai? Sabi mo yan? May anak ka rin? Balita ko 12 siya, tama, at isang anak na lalaki, 8 taong gulang. Ang ama ng iyong 2 anak, gusto mo ang aking 18 taong gulang na anak na babae, hindi mo ba naisip? Medyo sobra. Oh, mahal, maaari mong baliwalain ang anumang bagay, mahal ko ang iyong anak, sapat na iyon. Tulad namin bilang mga amo, kung aling maliit na pulot ay wala sa kanyang unang bahagi ng 20s, na makakahanap ng 31 maliit na pulot. Hindi ko magagawa na gawin ang anumang bagay tungkol dito, at wala akong magagawa tungkol dito. Mr. Brown, pag-isipan mo ito,
pakasalan mo ang iyong anak na babae sa akin, at hindi mo kailangang sagutin ako ng magmadali, maaari mong gawin ito. Sagutin mo ako sa 3 araw. Direktang sinabi ni Kent, no need to think about it, it's impossible. Pagkatapos sabihin iyon, nilagok ni Kent ang isang subo ng alak. Walang imik ang ibang mga amo, mukhang nanunood ng magandang palabas. Nanlamig ang mukha ni Bai Maoquan at nilagok din ang alak. Sinabi ni Bai Maoquan, Mr. Brown, napakaliit mo ba talaga sa akin? Sinabi ni Kent, paumanhin, ito ay isang bagay ng prinsipyo. Well then, if you think so little of me, then I guess you don't think so much of that business of ours. Nanginig ang mukha ni Kent Brown at sinabing, pumirma kami ng kontrata. Kontrata. Naku, paano kung kontrata, ayoko ng batch ng mga bilihin. Galit na galit si Kent, paanong hindi niya akalain na si Bai Maoquan ay isang walang hiyang tao, ang batch ng 50 milyong mga produkto, kung ayaw niya, si Kent ang kailangang magbayad para dito. Mr. Bai, kailangan ba talaga ito? Sinabi ni Bai Maoquan, sinabi ko sa iyo, gusto ko ang iyong anak na babae, kung hindi dahil doon, sa palagay mo ba ang batch ng 50 milyong order ay pinirmahan sa iyo? Ang lakas ng iyong kumpanya ay mas mababa kaysa kay Mr. Wu. Si Wu ang nagpagalit kay Kent, noong huling beses na binasag ni Lance Damon ang porsyon ng kanyang anak, si Wu ang humiling sa kanya na bayaran siya ng orihinal na presyo, sa katunayan, kahit nabasagin niya ito, imposibleng mabayaran ito. Kanya for the original price, counting the second-hand price, but considering what happened in the mall, hindi na siya nag-abala kaya binayaran niya ito sa original price. Si Kent ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na depresyon sa kanyang puso sa sandaling ito. Sinabi ni Kent, Mr. Bai, kung talagang gusto mo ito, kailangan na naming magkita sa korte. Umalis si Bai Maoquan sa kanyang bibig at sinabing, marami akong tao sa mga opisyal na grupo, Kent, dapat alam mo ang aking background, itim at puti, lahat ay kumakain. Parang nanginginig ang mga daliri ni Kent Brown na nakahawak sa wine glass. Siyempre, alam ni Kent Brown ang lakas ni Bai Maoquan, hindi niya ito kayang paglaruan. Ang iba pang mga boss ay hindi sumabad, na nakita ni General Manager Wu na si Kent ay galit at malapit ng mabaliw, ang kanyang puso ay mahusay. Ang CEO ng kumpanya, si Mr. Wu, ay sadyang ngumiti at nagsabi, Mr. Brown, bakit kailangan mo, bihira lang na may gusto si Mr. Bai sa iyong anak, si Mr. Bai ay 37 taong gulang pa lamang, at ngayon ay hiwalay na siya. Sa hinaharap, tatay pa rin ang itatawag sa iyo ni Mr. Bai, tama ba? 154. Tumahimik ka. Hindi napigilan ni Kent at sinigawan ang general manager na si Wu. Hinarap ni General Wu ang isang paghila, sinabi, mabait na ipinapayo ko sa iyo, ano ang iyong galit sa akin, linya, bilang wala akong sinabi, saktan mo si General Bai, titignan ko kung mawawala ng negosyo ang iyong kumpanya. Si Kent ay nanginginig sa galit, na para bang lubos siyang umaasa kay Mr. Bai para mabuhay, ngunit bumagsak din. Sinabi ni Bai Maoquan, Mr. Brown, lahat tayo ay nasa hustong gulang na, lahat tayo ay nakipaglaban sa mall sa loob ng maraming taon, dapat ay napakalinaw mo tungkol sa mga interes na sangkot. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon. Sa madaling salita, ako, si Bai Maoquan, ay pakikitunguhan kang mabuti. Pak! Sa sandaling iyon, isang ledrilyo ang lumipad sa ulo ni Bai Maoquan, at isang butas ang agad na nabasag sa ulo ni Bai Maoquan, na umagos ang dugo. Sino? Sigaw ni Bai Maoquan, who the hell dared to smashing him? Sa sandaling ito, 20 metro ang layo mula kay Bai Maoquan, paparating na si Lance Damon, at siya ang naghagis ng ledrilyo na iyon. Galit na galit si Lance Damon, at habang naglalakad siya, kinuha niya ang isang baso ng alak mula sa plato ng isang waiter ng alak sa tabi niya, at sa isang, swoosh, na tunog, ang baso ay lumipad muli kay Bai Maoquan. Pak! Si Bai Maoquan, na nagliliyab pa at sumisigaw na dumudurog sa kanya, ay biglang pinitik muli ang likod ng kanyang ulo at nagpalipad ng isang baso ng alak, na muntik na siyang mapatay. Ano ba, sino ang bumasa sa akin?
Sigaw ni Bai Maoquan, 2 butas sa ulo, at duguan na siya sa buong lugar. Nagulat din ang lahat, biglang naghiyawan ang mga tao, maging si Kent ay nanginag, dahil napakaraming tao, at saglit na hindi alam kung saan lumipad ang mga ledrilyo at tasa ng alak. Sa sandaling iyon, ang boses ni Lance Damon ay nanggaling sa 10 metro ang layo, "Ako ang iyong ama." Sabay-sabay na tumingin ang lahat kay Lance Damon. Nang makita ni Bai Maoquan na lumitaw ang taong dumurog sa kanya, siya ay nag-aapoy, nabasag ang kanyang baso ng alak sa lupa, at umungal, "Gagawin kita." Bago pa matapos ni Bai Maoquan ang isang pangungusap, agad na tumalbog si Lance Damon sa tagiliran ni Bai Maoquan at sinipa si Bai Maoquan gamit ang isang suntok. Lumipad si Bai Maoquan at pumunta sa isang flower bed sa likod. Kumurap si Lance Damon at muling tumalon, hinawakan ang kwelyo ni Bai Maoquan. "Ako ba ang nagdamo sa iyo?" Sinuntok ni Lance Damon si Bai Maoquan sa mata, at ang mata ni Bai Maoquan ay agad na naging mata ng panda. Nagkaroon ng gulat at maraming mga amo ang umatras ng ilang hakbang. Nag-react si Kent, abala sa pagtakbo at sumisigaw ng payo, "Lance, huwag." Pagkatapos ng lahat, si Kent ay may kultura at hindi tatamaan kahit na sino, ngunit hindi kakakausapin ni Lance Damon tungkol sa kultura, gayunpaman, siya ang numero 1 kontrabida ng Palanan High School, at alam ng buong paaralan na ang numero 1 kontrabida ay hindi makatwiran. Bagamat nagsanay si Bai Maoquan ng kaunting pas ang may 3 paa, ngunit saan siya katugman ni Lance Damon? Hinawakan siya ni Lance Damon sa kwelyo at inipit siya sa dumi ng flower bed. Ginadamuhan ba kita? Bang! Isang suntok sa tiyan ni Bai Maoquan. "Ah!" Napasigaw si Bai Maoquan sa sakit. "Kukunin kita, nanay." Bang! Malakas na sumuntok si Lance Damon, nagmumura sa bawat suntok, dahilan para makapagsalita si Lance Damon ng mga masasamang salita sa unang pagkakataon, hindi kailanman nasabi ni Lance Damon ang mga masasamang salita tulad ng "damo mo." Dati, higit sa lahat dahil ang lalaking ito ay galit na ginawa niyang galit kay Lance Damon. Agad na nagdulot ng sensasyon ang paggalaw dito. Sa cruise ship sa tabi ng lawa, sinabi ni Sally, "Hoy, parang may nangyari doon, pumunta ka at tingnan mo." Tumango si Wendy Meng. Nang tumakbo si Sally na may pagkamausisa, ngunit nabigla siya, pinaplano niyang panoorin ang kasiyahan, ngunit ito pala ay may kaugnayan sa kanya. Ang tanging nakikita ko lang ay hinihila ng kanyang ama si Lance Damon, habang si Lance Damon ay nakapin ng isang lalaki pababa sa flower bed, suntok-suntok, hindi makahila ng tatay niya. Saglit na napatulala si Sally, napag-alitan si Lance Damon habang binubugbog siya, "Ikaw bastard, sa matandang ulo mong baboy na ito, naglakas loob ka ring magkagusto sa miss ko, pupuntahan kita bastard." Bang! Si Lance Damon mismo ay hindi alam kung ilang suntok ang ibinato. Malalim na nagsalubong ang mga kilay ni Meng Wendy, at si Sally at silang dalawa ay nagmamadaling umakyat upang tulungan at hilahin si Lance Damon pababa. "Itigil mo na ito." Hinailan ni Sally si Lance Damon at nagmakaawa, tiyak na mali ang tamaan ng isang taong ganoon. Sinamantala ni Wendy ang pagkakataong magtanong, "Tito Kent, ano ang nangyayari ah? Bakit galit na galit si Don Lance?" Si Kent Brown ay abala, siya si Bai Maoquan, sabi niya gusto niya si Sally at gusto niyang pakasalan siya, malamang narinig siya ni Lance at sumugod siya para bugbugin siya, "Itigil mo na, bilasan mo at tulungan kang hilahin si Lance Damon, kung ikaw ipagpatuloy mo lang ang laban may papatay ka." Nahihilo ako. Natahimik si Meng Wendy saglit kaya ayon ang nangyari. At nang marinig iyon ni Sally, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng saya sa loob, galit pinalo siya ni Lance Damon dahil laging gusto siya ni Bai, paanong hindi masaya ang puso ni Sally, biglang naramdaman na naging gwapo ang mga galaw ng pagpalo ni Lance Damon. Sa oras na ito, dumating si Elsa, nandito ngayon si Elsa, natural na pinapanatili niya ang kaligtasan ng lugar, tutal hindi naman maliliit na tao ang mga dumadalo sa summit. "Tumigil ka!" Sigaw ni Elsa. Nagmamadaling umakyat si Elsa, hinawakan ang mga damit sa likod ni Lance Damon, marahas na hinaila si Lance Damon palayo at itinapon siya pabalik, si Lance Damon ay itinapon palabas ng ilang metro.
Nagulat ang mga nanonood, talagang makapangyarihan ang bulaklak ng pulis, ngayon lang si Kent Brown ay hindi mahaylan ng tatlong tao si Lance Damon, hinayla niya ang isang kamay. Sa katunayan, alam ni Lance Damon na darating si Elsa, at nang hilahin siya ni Elsa, sadyang hindi napigilan ni Lance Damon dahil ayaw ni Lance Damon na may kinalaman siya sa pagkatalo, at sadyang nagkunwari maging mahina sa harap ni Elsa. Si Bai Maoquan, na binugbog hanggang sa mamaga ang kanyang ilong at ang kanyang bibig ay nagsusuka ng dugo, ay tinulungan ng mga pulis at mukhang mahina na ang kanyang mukha ay hindi na makita sa orihinal nitong anyo. Galit na galit si Elsa kay Lance Damon, Lance Damon, masyado kang walang pakundangan, binigyan kita ng pagkakataong ayusin ang iyong mga paraan ng paulit-ulit, ngunit paulit-ulit kang nanggugulo. Sinabi ni Lance Damon, karapat-dapat siya. Sumigaw si Elsa, dalhin mo ako sa security room. Lumapit ang dalawang pulis at hinayla si Lance Damon. Tumawa si Lance Damon, tumingin sa nakatayo sa karamihan, at sinabing, anak mo ba si Wu Minghao? Sabihin mo sa iyong anak na hintayin ako. Manahimik ka. Nakita ni Elsa na talagang nang-ahas si Lance Damon na magbanta sa isang tao at sumigaw. Ang general manager na si Wu na iyon ay nanginginig sa galit at galit na tumingin kay Kent, sinabing, Kent, itong bastos ay ang bodyguard na kinuha mo. Si Kent Brown ay walang magawa, ngunit talagang nakakagaan ang loob na bugbugin pa lang si Bai Maoquan, bagamat hindi magandang bubugbugin ang mga tao ng ganoon. Sinabi ni Kent Brown, Mr. Wu, si Lance Damon ang numero 1 kontrabida sa campus, sa palagay ko dapat mong malaman iyon, ang iyong anak na si Wu Minghao, naalala ko na isa rin siya sa mga kontrabida sa campus, hayaan mo ang iyong anak na hanapin si Lance Damon, walang kwentang makipag-usap sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha din si Kent. Galit na galit si General Manager Wu, hindi niya inaasahan na si Kent Brown ay magiging isang hamak, talagang sinabi niya sa kanyang anak na hanapin si Lance Damon. Siyempre, alam ni Mr. Wu na ang kanyang anak ay nasa paaralan, kung saan makikipaglaro kay Lance Damon, wala itong intensyong galitin siya. Dinala si Lance Damon sa isang security room sa hotel. Si Kent at iba pang mga partido ay dinala din, at para kay Bai Maoquan, malamang na siya ay ipinadala sa ospital. 155. Lance Damon, masyado kang matapang. Hinampis ni Elsa ang mesa. Tumawa si Lance Damon, nararapat siya, kung nandito ang Dark Warrior, natatakot akong patayin siya ng lahat, binugbog ko lang siya. Galit na galit si Elsa, Lance Damon, kung banggitin mo muli sa akin ang Dark Warrior, hindi ako magiging magalang sa iyo. Nagliyab si Elsa nang marinig niya ang apat na salitang Dark Warrior, nakaramdam ng init sa kanyang pantalon, bigla niyang naalala ang naputol na sinturon, at ang damit na panloob. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang mag-ama, sina Lun Meng at Wendell Meng. Si Lun Meng ay tumingin kay Lance Damon ay napaka-speechless, kahit natamaan ang mga tao, medikal na kasanayan ay kaya mataas, hindi bababa sa ang imahe din follow-up ang imaheng ito out na naniniwala na ikaw ay banal na doktor Sinabi ni Lun Meng, Captain Shu, maaari mo ba akong bigyan ng mukha, ang bagay na ito ay maaaring harapin ng simple. Medyo malaki pa rin ang mukha ni Lun Meng, sa wakas ay tumango si Elsa at sinabing, maaari kong palayain si Lance Damon ngayon, ngunit pagkatapos ay hindi ko magagarantiya kung paano gagantay si Bai Maoquan mamaya, syempre, mas mabuti kung kayo mismo ay makakaya. Hanapin siya ng pribado. Salamat, gagawin namin itong pribado, at bukod pa, siguradong hindi pipiliin ni Bai Maoquan na hayaan ang iyong mga pulis na makialam, alam nating lahat iyon, sabi ni Wendell Meng. Tumango si Elsa, sa katunayan, napakaraming sama ng loob sa lungsod ng London, hindi ito kayang pangasiwaan ng mga pulis at ayaw nilang mamagitan, hayaan silang lumaban hanggang kamatayan ng pribado, at hindi nang abala ang pulisya. Kung hindi sila lumampas pa rin sa ilalim ng linya ng pulisya. Pangunahing pinoprotektahan ng pulisya ang mga karaniwang tao, hindi ang mga personal na sama ng loob ng mga mayayaman na ito, ang mga karaniwang tao ay walang lakas na ipagtanggol ang kanilang sarili, maaari lamang silang umasa sa pulisya.
Ngayon tinalo ni Lance Damon si Bai Mauquan, pambihira ang kapangyarihan ni Bai Mauquan, natural na hindi papayag, tiyak na magkakaroon ng komprontasyon ang dalawang panig, hindi rin mabuting tao, walang saysay ang interbensyon ng pulisya. Kinaway-kaway ni Elsa ang kanyang kamay, let's go let's go. Si Lance Damon at ang iba ay umalis sa guard room. Tandaan ang website na. Sinabi ni Lunmeng, Little Brother Lance, pinakawalan ka ng pulis, pero hindi ibig sabihin na okay lang. Siguradong hindi ka pababayaan ng side ni Bai Mauquan, pero walang sinasabi kung paano kanya haharapin ngayon, kaya ikaw kailangang mag-ingat. Tumango si Lance Damon, hindi ko siya sineseryoso. Sinabi ni Wendell Meng, may kaugnayan si Bai Mauquan sa Hualong Hall ng London City, na isa sa 3 pangunahing iregular na puwersa. Nakipag-usap sa kanya ang Fengyan Hall, kaya paano naman ang Chemical Dragon Hall? Sabi ni Lance Damon. Ang bagay na ito ay isang napakaliit na yugto lamang para sa buong summit. Pagkalabas ng guard room, sinabi ni Kent, Uncle Meng, Wenhua, wala ako sa mood na ipagpatuloy ang summit dito ngayon, kaya ibabalik ko muna sina Lance at Sally. Fine. Tumango si Lunmeng. Agad na umalis sina Kent at Lance Damon Sally. Sinabi ni Lance Damon, Tito Kent, nagdulot ba ako ng gulo para sa iyo? Ngumiti si Kent, paano ito posible? Sa totoo lang, nataman mo ang Bai Mauquan na iyon, napakagaan ng pakiramdam ko sa loob, ang walang hiya na ito, talagang naglakas loob na tamaan ang ideya ni Sally, nataman mo ito ng mabuti, nataman ito ng malakas. Tito Kent? Hindi ba ikaw at si Bai Mauquan ay may kailangang gawin, ngayon ay hindi lahat ng iyong negosyo ay dilaw. Kung dilaw, sulit lahat. Uncle Willow, buti naman kung ganyan ka talaga mag-isip, dapat lumaban ka kapag inaapi ka. Oh, totoo yan, pero alam mo, sa lakas ng loob kong makipaglaro sa kanila, isa lang akong mangangalakal sa ilalim ng London City. Ngayon nag-aalala ako sa'yo, paano kung hindi mo kayanin? Kasama nito, umaasa kami ni Sally sa iyo ngayon, kung mahulog ka, matatapos ang aming mag-ama. Sabi ni Kent. Si Sally ay abala rin sa pagtango ng kanyang ulo, sa nakaraan, si Sally ay natatakot na si Lance Damon ay makasakit ng mga tao, tulad ng oras na iyon ay binugbog ni Lance Damon si Lu Bing mula sa Windy Hall, si Sally ay sinisisi si Lance Damon sa pagpatay sa kanyang ama, ang dahilan kung bakit siya natatakot ay dahil ang kanyang ama ay isang pangilalim lamang ng viral businessman, hindi siya maaaring makipaglaro ng iba rito. At ngayon, si Lance Damon ay nakasakit ng napakaraming mayayamang bata sa paaralan, at ngayon ay binugbog din niya si Bai Mauquan, hindi maisip ni Sally kung paano mabubuhay ang kanilang mga magulang kung nahulog si Lance Damon. Ngumiti si Lance Damon at naunawaan ang iniisip ng kanilang mag-ama. Sinabi Lance Damon, Tito Kent, kailangan mo lang maniwala sa isang salita, ang buong lungsod ng London, hindi ko ito inilagay sa aking mga mata, sa hinaharap ikaw ay nasa lungsod ng London, sa kabila ng iyong pagmamataas, ako ang iyong malakas na suporta. Haha, Lance, napakabaliw mo, ngunit gusto kong marinig ito. Ang puso ni Kent Brown ay napuno ng dugo, ang buong lungsod ng London ay hindi naglagay nito sa kanyang mga mata, kahit na hindi niya alam kung ito ay totoo. O hindi, ngunit parang nakapagpapasigla. At hayaan siyang maging mayabang sa hinaharap, naisip ito ni Kent at nakaramdam siya ng kapanapanabik. Tito Kent, napakaaga pa para bumalik, kaya bakit hindi kita turuan ng mga diskarte sa pakikipaglaban ngayon? Good. Nasa sabik si Kent. 3 tao sina Lance Damon at Kent dumating sa bahay, 10:00 pa lang ng umaga, tinuruan agad ni Lance Damon si Kent ng ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, masaya si Sally sa gilid na nanunood, gusto niya ang pakiramdam na ito, si tatay at Lance ay nasa bahay, masaya ang pamilya, oy, bakit mo gustong idagdag si Lance, biglang namula si Sally, pero walang nagpapansinan lang. Sa sandaling nasa ospital, si Bai Mauquan ay nakahiga sa kama, nakatali ang ulo ng gasa, ang katawan na may cast, isang magandang hitsura miserable, gasa na nakabalot tulad ng isang mamaya, kahit na ang mga salita ay hindi makapagsalita ng maayos, ngunit mula sa kanyang mga mata, ito ay malinaw na makita ang walang hangganang galit.
Sinabi ng doktor na ang kanyang tiyan ay halos mabutas ni Lance Damon, at ngayon ito ay lubhang marupok, at sa loob ng hindi bababa sa 3 taon, hindi siya makakain ng labis na pagkain dahil sa takot na pumutok kung sakaling ito ay mawalan. Hindi na siya bumangon sa kama, at hindi siya makakain ng ilang araw, kaya't nakapagpapalusog na lamang siya. Napakagatlabi si Bai Mao Quan sa kanyang puso, Kent, paghintayin mo ako. Gayunpaman, dahil sa sobrang lakas ng kagat, biglang sumigaw si Bai Mao Quan, nalaglag ang 2 ngipin mula sa kanyang bibig. Ang doktor ay abala sa pagsasabing, sabi ko wag kang gagalaw tapos gumagalaw ka pa. Sumigaw si Bai Mao Quan, hindi ako gumalaw. Kakagat mo lang ngipin mo, hindi ka pa nakakagat ng ngipin mo ngayon, bogbog ka na sa gilagid mo, at kapag nakagat mo, nalalagas. Ngunit galit na galit ako sa loob, kailangan kong ilabas ito, nagpipigil na sabi ni Bai Mao Quan. Hindi ka makakagat ng ngipin kahit galit na galit ka. Galit na sigaw ni Bai Mao Quan at hindi man lang nakagat ng kaunti ang kanyang mga ngipin nang siya ay bugbugin hanggang sa humiga sa kama. Gayunpaman, sa sandaling iyon, 2 pang ngipin ang nalaglag sa bibig ni Bai Mao Quan. Doktor, ano pong nangyayari? Hindi po ako nang agat ng ngipin, bakit nalalagas na naman sila? Ang sabi ng doktor, ikaw lang ay sumigaw at sumigaw ng iyong mga ngipin. Ano? Nang marinig ang mga salita ng doktor, si Bai Mao Quan ay nanginginig sa galit, may hawak na apoy sa kanyang puso, ngunit hindi niya makagat ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya makasigaw, mayroon bang anumang apoy sa mundo na mas nakasusuklam kaysa ito? 156. Sa mga oras na ito, abala ang doktor sa pagdiin sa kanyang katawan at sinabing, hindi ka maaaring manginig, kung patuloy kang manginig ay natatakot ang iyong tiyan na lumubog muli. Hindi na ito napigilan ni Bai Mao Quan, 2 linya ng mga luha ang tahimik na damaloy, ang kahabag-habag na antas na ito, kahit siya mismo ay hindi makatingin. Puno siya ng galit, hindi maibulalas, mahawakan lamang ito sa kanyang tiyan, ang pakiramdam na ito ay mas masahol pa sa kamatayan, nanumpa si Bai Mao Quan, hinding-hindi niya bibitawan si Kent at iba pa, ang puot na ito, ay hindi titigil. Tinuruan ni Lance Damon si Kent ng ilang kamao at footwork sa buong araw, at sa hapon, dumating si Dalen at nag-practice din kasama si Kent para sa hapon. Masayang-masaya si Sally ngayon, naghahain sa kanila ng tsaa at napakainit sa loob, umaasa na ang kaligayahang ito ay hindi matatapos. Sa gabi, tinatrato sila ni Kent sa hapunan sa isang hotel sa labas, at sumama rin sa kanila si Dalen. Sa sandaling ito, sa bahay ni Yuan Liao. Nagmamadaling pumasok si Wu Xiaojia. Yuan. Xiaojia, bumalik ka na. Sabi ni Yuan na may mukha ng baboy sa ibabaw. Oo, napakasaya ng corporate summit ngayong taon, at nakilala ko pa ang lokal na bituin ng ating London City at nagpa-picture kasama siya. Yuan Liao trailed off, hindi ako interesado sa mga bituin na ito, sabihin sa akin ang tungkol sa iba pang mga bagay, mayroon bang magagandang babae o ano pa man. Sinabi ni Wu Xiaojia, syempre maraming mga dilag, ngunit hulaan mo kung sino ang nakaharap ko sa summit ngayon. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. WHO. Lance Damas. Lance Damas. Ano ang ginagawa ng paipong tulad ni Lance Damon doon? Ang summit ba kung saan ang mga katulad niya ay mapupuntahan? Galit si Yuan, buong araw siyang nanatili sa bahay na may mukha ng baboy at hindi nang ahas na lumabas, habang si Lance Damon ay maaaring pumunta sa summit upang maglaro. Sinabi ni Wu Xiaojia, ang tangdambi na iyon, ngayon sa summit isa na namang windfall, nabalitaan ko, ang CEO na iyon ay tinawag si Bai Mao Quan, gusto niya ang anak na babae ni Kent, pagkatapos ay nagalit si Tang Dumbi, kaya binugbog niya si Bai Mao Quan, binugbog ng ganoon kalakas, bagay na ito ay kumalat sa London Window Forum, na naging dahilan upang talakayin ng maraming mamamayan ng lungsod ng London. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan ang London Window Forum at siguraduhing mayroong video. Kinuha ni Yuan ang kanyang tablet at nagbukas ng forum na tinatawag na London Window, na siyang pinakasikat na forum sa London City, tulad ng campus para sa mga mag-aaral ng Palanan Middle School. Pangunahing para sa mga estudyante ng Palanan Middle ang campus.
Paaralan dito, habang ang London Window ay isang lugar para sa buong mamamayan ng London City para magtsismisan. Buksan ang forum ng London Window, sa una ay hindi nakakita ng anumang mga post tungkol kay Lance Damon, ang pagkakatay ng bersyon ay tungkol sa pagkatalo ng Dark Warrior, ang pinakamagandang bulaklak ng pulis na si Elsa, at iba pa ang malalaking karakter. Si Lance Damon ay isang figure of the moment sa campus, ngunit sa London Window, masasabing nagluloko lang ito. Gayunpaman, bagamat si Lance Damon ay nagluloko sa forum ng London Window, na si Bai Mao-kwan ay hindi isang umot-o. Kaya, pagkatapos ng pag-flip ng kaunti, nakahanap talaga ako ng post tungkol kay Lance Damon, at si Lance Damon ay nakuha sa London Windows mainit na post, parang hiniram niya ang ilaw ni Bai Mao-kwan. Ang post ay nagbabasa, ang sikat na negosyante ng lungsod ng London na si Bai Mao-kwan, kaninang umaga sa Enterprise Summit, ay marahas na binugbog ng unang masamang binata ng Palanan Middle School, si Lance Damon, kasalukuyang ipinadala si Bai Mao-kwan sa ospital, nabalitaan ko na siya ay binugbog. Napakasama. Ang post na ito ay nagdagdag din ng isang video kung saan sinuntok ni Lance Damon si Bai Mao-kwan, pinalo siya ng husto. Kahit na ang post na ito ay hindi isang fire post, ito ay naging 4. Higit sa 10,000 komento ngayon. Nabs like before said, "Oh my God, kawawa naman si Bai, binugbog siya ng isang bisyosong estudyante, parang nasuffocate ako para sa kanya." Sinabi ni Yoyo, labis akong naiinis sa mga masasamang estudyante sa Bayun High School, puro pagkain ang nagsasayang ng basura. Sinabi ng Skeleton Elf, ang masamang batang iyon na si Lance Damon, talagang umaasa ako na mapatalsik siya sa White Cloud High School, isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan sa pagtuturo. Sinabi ni Meng Han, Dark Warrior, lumabas ka at linisin ang numero 1 masamang batang ito, si Lance Damon, hindi mo ba pinatay si Sean Lee noon? Itong masamang batang si Lance Damon, hayaan mo rin siyang pumunta sa kalsada kanina para samahan si Sean Lee. Binaliktad ito ni Yuan at tumawa, pumunta pa ang tanggang si Lance Damon na ito sa London Window para ipahiya ang kanyang sarili, tingnan mo ang komentong ito, pinagalitan itong idiot na si Lance Damon ay kilalang kilala sa Palanan Middle School, at ngayon sa London Window, siya malamang na sikat din. Ngumiti si Wu Xiaojie. Hey Ellie, Yuan, huwag kang mag-alala. Hindi vegetarian si Bai Mao-kwan, hinding-hindi siya magpapatalo, si Lance Damon at ang dogmaster niya na si Kent, maya-maya ay gagawing tae ni Bai. Si Mao-kwan, ang tiyuhin ni Bai Mao-kwan, ang unang vice hall master ng Hualong Hall, ang bastos na si Lance Damon, natatakot akong hindi niya alam ang backstage ni Bai Mao-kwan, natatakot akong nanginginig siya ngayon. Tumango si Yuan at sinabing, ang dogmaster niya na si Kent, ay talagang mura rin to the point of no return, nandyan din si Sally, slot alone, tinatayang hindi bababa ang gabi ng Lance Damon Day. Hindi katakataka ngayon si Lance Damon ay galit na talunin ang mga tao, isang tao ang nais na araw sa kanya kaysa, hindi galit na talunin lamang kakaiba. Hahaha, Yuan, insightful Nag-thumbs up si Wu Xiaojie. Inilapag ni Yuan ang tablet computer patungo sa sofa at sinabing, sige, huwag na nating pag-usapan ito, Xiaojie, kumusta ang bagay na ipinagagawa ko sa iyo? Ano yon? Natarante si Wu Xiaojie. Grass? Niga? Kakasabi ko lang sa'yo kahapon, pero nakalimutan mo. Anong gagawin ko next Monday? Ibibitin mo si Lance Damon Abala si Wu Xiaojie. At ano? Hiniling ko ba sa iyo na tulungan mo ako sa aking kampanya? Gawing kahindek-hindek ang eksena, na mas kahindek-hindek kaysa sa huling pagkakataong nakipag-away si Rit Ian kay Lance Damon, isinasapuso mo ba ang aking mga salita o hindi? Biglang nagkaroon ng bright idea si Wu Xiaojie at ngumiti hihihi, Yuan, sigurado ka bang gusto mong maging sensational ang eksena? Kalokohan, gusto kong lumikha ng momentum, mas maraming tao ang tinatapakan ko si Lance Damon hanggang mamatay sa harap, mas maibabalik ko ang aking prestihiyo sa paaralan.
Nasample ako sa ulo ng baboy ng isang pagkatalo ng Dark Warrior, maraming galit ang pinipigilan ko sa puso ko, kailangan ko ring makahanap ng taong maglalabas ng galit ko, si Lance Damon ang pinakaangkop na tao, mabilis kang gumawa ng momentum para sa akin. Napangiti si Wu Xiaojia, Yuan, nakaisip na ako ng paraan. Hihihi, hindi ba may nambugbog si Lance Damon sa summit ngayon? Nagpunta rin ito sa London Window Forum, at ngayon ang forum ay napakaraming mamamayang nagalit. Lance Damon ang basurang iyan, tama na, pupunta tayo sa London Window Forum at gagawa ng post, na sinasabing ikaw, Yuan, ay maglilinis ng portal para sa Palanan Middle School. Ikaw ay nagpapalipad ng banner ng paglilinis ng portal sa oras na ito, tiyak na maraming tao ang susuporta sa iyo. Pagkatapos, sa pangalan ng iyong ama, aanyayahan namin ang mga magulang ng mga mag-aaral ng Palanan Middle School na pumunta sa Palanan Middle School sa susunod na Lunes para panoorin kang linisin ang portal, bitiin ang numero 1 kontrabida, at parusahan ang mga latak na si Lance Damon. Sa tingin ko ang eksena ay tiyak na magiging napakasensado pagdating ng panahon, binugbog ni Lance Damon ang mga tao sa summit ngayon, maraming tao ang nabalisa sa siya, dagdag pa ang pangalan ng iyong ama, wala akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, kahit na ang mga magulang ng 5 baliw na kabataan, at ilang mga magulang ng masasamang kabataan, natatakot ako na sila ay magiging interesado na pumunta sa eksena upang makita kung paano mo linisin ang portal at parusahan ang numero 1 masamang kabataan. 157. Ipinalakpak ni Yuan ang kanyang mga kamay, nag-thumbs up, at tumawa, magaling, magaling, Xiaojia, talagang karapat-dapat kang maging tagapag-ayos ng buhok ng aking silang swordsman, sok-sok. Itong ideya mo, 3 salita lang, mahusay. Si Yuan ay lubos na nasisiyahan sa panukalang ito ni Wu Xiaojia. Sa sandaling ito, sina Lance Damon, Kent, Sally, at Dylan, silang 4 ay kumakain sa isang mataas na silid ng hotel. Itinaas ni Lance Damon ang isang basong puno ng mautay at sinabing, Tito Kent, halika, ipaghahain kita. Haha, Lance, don't dare, count me in, to you, thank you for coming, really, every time I think of you in my home, besides Sally, I have 2 words inside, at ease. Thank you, iinuman ko talaga itong tasa. Tito Kent, masyado kang mabait, gusto kong magpasalamat sa paghatid mo sa akin, kung hindi ay hindi ko na alam kung saan sa syudad ako napadpad. Tumawa si Kent, iniisip lamang na si Lance Damon ay nagsasabi ng mga biro upang kutsain siya, kasama ang kanyang mga kasanayan na kailangan pa niyang maanod. Ininom ito ni Lance Damon ng sabay-sabay, pagkatapos ay bumantong hininga, napakasakit ng alak, ito rin ang unang pagkakataon niyang pumunta sa ganoong kataas-taasang lugar sa hotel kasama sina Kent at Sally, at maganda ang kanyang kalooban. Nakita ni Sally ang buong baso ng alak ni Lance Damon, umiinom na parang inumin at pinupuno ito ng napakakol na tingin, hindi niya napigil ang sabihin, labis kang uminom, huwag mong hayaang dalhin ka ng tatay ko kapag bumalik ka mamaya. Sinabi ni Dylan, Sally, paanong ordinaryo ang kapasidad ng pag-inom ni Lance, ang 3 bote ng alak ay isang adiksayon lamang para sa kanya. Unang URLM. Hindi ako naniniwala. Nakapout na sabi ni Sally. Ngumiti si Lance Damon, Miss, nagpaplano akong uminom ng marami ngayong gabi, kaya tulungan mo akong magdala ng 2 pang kahon ng alak. Nagulat si Kent Brown, Lance, kaya mo ba talagang uminom ng ganyan? Uncle Willow, come to this world. City, hindi pa nga ako nakakainom ng maayos kaya lasing na tayo mamayang gabi. Nang makita ang kabayanihan ng tono ni Lance Damon, hindi rin napigilan ni Kent na mapainit ang kanyang dugo at sinabing, mabuti, pagkatapos ay sasamahan kita upang maglasing, matagal na akong hindi nakakaranas ng ganoong kasayahan ngayon. Agad na tumingin si Sally sa kanyang ama at galit na sinabi, Tay, bakit ang dami mong iniinom? Haha, Sally, bihira lang si Lance na sumama sa atin sa hapunan ngayon, at lahat tayo ay maganda ang kalooban, hindi pa kami nang ahas na maglasing ng iyong ama sa mga nakaraang taon, ngunit ngayon, hindi. Kahit ano pa, magpapakasaya ako kay Lance. Tuwang-tuwang sabi ni Kent.
Sinabi rin ni Dylan, kung gayon, iinom din ako. Gayunpaman, bukas ng linggo, magpakalasing at matulog ng isang araw at isang gabi. Hahaha, inom. Direktang kinagat ni Lance Damon ang isang bote ng alak, hindi na makabuluhan ang paggamit ng baso, kaya hipan na lang ang bote. Siyempre, sina Kent at Dylan, ngunit hindi sila nang ahas, kung uminom sila ng ganito, mahuhulog sila sa loob ng ilang minuto. Si Sally ay medyo gutay-gutay, ayaw niyang uminom ng labis ang kanyang ama, ngunit walang pagpipilian kundi ang titigan si Lance Damon, ngunit sa kanyang mga mata, ang pagtingin kay Lance Damon kung saan may reklamo, ay malinaw na isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligayahan. Uminom si Kent ng ilang tasa, nag-aapoy ang tiyan, kaya nagpapahinga muna siya bago uminom. Kent casually kinuha ang kanyang telepono, binuksan ang desktop software, London Window Forum Shortcut Desktop Open Software. London Window Slaughter version, natural na pagkatalo ng Dark Warrior. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong mga post sa Dark Warrior. Nakita ni Kent Brown ang ilang mga bagong post, lahat ay nagsasalita tungkol sa pagkatalo ng Dark Warrior, bagaman hindi sumagot si Kent Brown, ngunit tahimik pa ring nag-click ng papuri. Sa oras na ito, nakita ni Kent Brown ang isang post na nagsasalita tungkol kay Baimauquan na binugbog, ini-click ito ni Kent Brown na buksan, pagkatapos basahin ito, abala siya sa pagsasabi kay Lance Damon, Lance, ang pambubugbog mo kay Baimauquan ngayon ay naipost sa ang London Window Forum, mahigit 40,000 replies, at lahat ay pinagalitan ka at may mga humihiling ng Dark Warrior na lumabas, Poxane ka, at sumama kay Sean Lee. Lance, mangyayari ba ito? Anong nangyari? Yung mga walang kamalay-malay na mamamayan, na nakikita na ikaw ang masamang kabataan ng White Cloud High School at nambubugbog ng mga tao sa summit, ay nagkomento at hinihiling na lipulin ka ng Dark Warrior. Kailangan kong mag-alala, paano kung ang naiyon ang Dark Warrior ay talagang lumitaw sa kalagitnaan ng gabi at pinatay ka, na si Sean Lee ay isang estudyante din. Narinig ito ni Lance Damon at tumawa, Tito Kent, paano ba ako magiging kapantay ni Sean Lee? Binubugbog ko lang ang mga tao, hindi naman sa binabaliwala ko ang buhay o tinatrato ko ang buhay ng mga tao na parang dumi, gusto ng Dark Warrior. At in behalf of heaven, at hindi ako ang hinahanap niya don't worry. Ngunit, iyong mga mamamayan na hindi alam ang tama sa mali, palaging nagre-reply sa kanilang mga post, na sinasabi na hinahayaan ka ng Dark Warrior na alagaan ka, paano kung ang Dark Warrior ay madalas ding pumunta sa bintana ng London para mamasyal? At nakikita mo. Tumawa si Lance Damon at sinabi sa kanyang puso, isa lang akong talo, at papatayin ko ang sarili ko. Nagtanong si Dylan, Tito Kent, ano ang window to the river? Ang London Window, ay ang pinakatanyag na libreng forum sa London, tulad ng iyong Palanan Middle School Campus Forum, napakaraming mamamayan ng London ang tumatambay sa forum, sila man ay mga ordinaryong tao o mayamang negosyante, o mga social celebrity ng pulisya, lahat sila ay mga regular na bisita sa London Window. Narito ang isang libreng forum, sumangguni sa Palanan Middle School Campus na malalaman. Ito ay tiyak dahil ang London Window na ito ay napaka-impluwensyang kaya ako ay nag-aalala. Kinuha ni Lance Damon ang kanyang cellphone at sinabing, pupunta rin ako sa London Window para mamasyal. Pumasok din si Lance Damon sa Window of London, at sa isang sulyap, karamihan sa mga ito ay mga post na may kaugnayan sa Dark Warrior. Tito Kent? Kumusta silang lahat Dark Warrior Tingnan mo ang unang pinakaapoy, 1.28 million comments, sok, ang campus ng Palanan Middle School ay alitap-tap kumpara sa window ng London na ito. Sabi ni Lance Damon. Sinabi ni Kent, ang mga aktibong gumagamit ng London Window ay ang buong London City, at ang kabuoang populasyon ng London City ay halos 5 milyon, kaya saan maihahambing ang iyong maliit na Palanan Middle School campus sa forum na ito ng London Window? Ang iyong Palanan Middle ang paaralan ay 10,000 tao lamang. Tumawa si Lance Damon, hindi nakakagulat na hindi ko mahanap ang pangalan ko, ako ang pinakamainit na tao sa Palanan Middle School campus. Sinabi ni Kent,
Ang mga taong inaalala ng London Window ay lahat ng malalaking pangalan, tulad ng pagkatalo ng Dark Warrior, at ang pulis na iyon na si Elsa, gayon din ang mga Supermaster ng London City, mga kilalang tao na may mataas na katanyagan at prestihiyo. Ang pangalawa sa karamihan ay ang tatlong Major Irregular Hallmasters, Deputy Hallmasters at iba pa. So, ikaw ang number 1 evil youngster ng White Cloud High School. Ha, sa pagtingin sa buong London City, ito ay napakaliit. Haha. Tumawa lang si Lance Damon, kahit na ang pangalan ng kanyang Lance Damon ay hindi gaanong mahalaga sa London Window, ang kanyang misteryosong pagkakakilanlan ay isa sa mga pinakamainit na karakter sa London Window. Tumingin si Lance Damon sa mga post ng London Window, bilang karagdagan sa pagkatalo ng Dark Warrior, maraming mga pag-post ng Elsa, marami sa mga ito ay sumabog sa mga larawan ng buhay ni Elsa. Ang mga produkto ng kumpanya ay naibenta sa US at ang Europa, at ang US at Europa ang naging pinakamatagumpay. 158. Tito Kent, sikat na sikat si Elsa sa London City, tingnan mo itong London Window, napakaraming tao ang nakapansin sa kanya. Sinabi ni Kent, si Elsa ay kinikilala bilang numero 1 kagandahan sa London, ang kanyang kasikatan ay mataas na, sa huling pagkakataon na nakipaglaban siya sa isang taunang Dark Warrior, ang kanyang mga kasanayan sa magaan ay napakahusay at siya ay wala sa limelight, kaya natural na mas mataas pa ang kanyang kasikatan. Sa oras na ito, buong pagmamalaking sinabi ni Sally, ang kapatid kong si Wendy ang pangalawa sa pinakamagandang babae sa London. Tumawa si Kent. Meng Wendy. Yung apo ni Meng. Sinabi ni Kent, oo, kahit na si Wendy ay hindi kasing tanyag ni Elsa, madalas din siyang nakapost sa London Window, at siya at si Elsa ay parehong kinikilala ng marami bilang London City Flower. Naku, hindi ko akalain na ang babaeng iyon ang magiging bulaklak ng lungsod ng London. Tumawa si Lance Damon nang walang imak, gusto pa rin ni Meng Lao na iset up siya kay Meng Wendy, kung talagang nakasama niya si Meng Wendy, magkakaroon si Lance Damon. Upang maging tinag sa panig ng maraming kalalakihan ng lungsod ng London. Nagtanong si Dylan, Sally, bakit hindi ka sikat sa London Window Forum ah? Sa tingin ko ang iyong kagandahan ay hindi mas masama kaysa kay Elsa ah. Nahihiya si Sally nang sabihin iyon ni Dylan at ngumiti, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, saan ako kumpara sa bulaklak ng pulis. Pinupuri si Sally sa pagiging napakaganda, napakakomportable ng kanyang puso. Sinabi ni Lance Damon, tama, Dylan, huwag magsalita ng walang kaparerekon, paano may kukumpara ang aking Miss kay Officer Shu. Nang marinig ito ni Sally, hindi siya natuwa, napaawang ang kanyang mga labi at tumingin kay Lance Damon, siya ay labis na nanlumo, sinabi ni Dylan na hindi mahalaga kung siya ay maganda o hindi, sa kanyang puso, ang susi ay si Lance Damon. Hindi kita pinapansin. Mukhang galit si Salvin Brown. Hahaha. Tumawa si Kent Brown at sinabing, halika Sally, hindi ko masasabi na sinasadya ka ni Lance. Wala akong pakialam. Bagamat kusa siyang tinutokso ni Lance Damon, napakasensitibo ni Sally sa loob kahit na sinasadya niya ito, hindi siya nasisiyahan. Sinabi ni Lance Damon, sige, Miss, banibiro ka lang, sa puso ko, mas maganda ka kaysa sa marahas na babaeng iyon na si Elsa. Iyon ay mas katulad nito. Kontentong tumango si Sally, kahit na alam niya na ito ay maaaring umaaliw sa kanya. Sinabi ni Kent, ang iyong Palanan High School ay mayroon ding ilang mga bulaklak sa paaralan, ngunit lahat sila ay mga estudyante pa rin sa high school at hindi mapapansin ng mga mamamayan ng London City, at ang dalawang pinakamainit na bulaklak ng lungsod sa London Window ay Shumei sina Chen at Meng Wendy, parehong babae na wala sa lipunan. Ang dalawang babaeng ito ay malamang na mga pangarap na manliligaw ng mga lalaki sa buong lungsod ng London, ha? Tumawa si Kent, na si Bai Mauquan at ang mga katulad nito ay natural ding magpapantasya kay Elsa sa pribado, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito ang kanilang mga pantasya. Kahit si Meng Wendy, si Bai Mauquan ay hindi kayang magpantasya, o kung hindi, si Bai Mauquan, ang mga taong ito, ay hindi pa nakagalaw sa kanila.
Paano nalaman ni Kent na gusto talaga ni Meng na iset up sina Lance Damon at Wendy, kung ikakalat ang bagay na ito sa London Window Forum, tiyak na mag-uudyok ito ng bagyo, at hindi alam kung gaano karaming tao ang hindi nasisiyahan. Palihim na nag-isip si Lance Damon, sa loob-loob na sinabi, talagang mataas din ang tingin ni Meng Lao sa akin, talagang gustong ipakilala sa akin ang apo ng bulaklak ng lungsod, hehe, ay Lance Damon ay talagang hindi gaanong mahalaga sa buong lungsod ng London, ngunit si Meng Wendy ang sikat na lungsod bulaklak ng lungsod ng London. Buti na lang at hindi rin ako minamaliit ni Meng Wendy, hindi rin niya ako minamaliit bilang isang high school student. Tama, ang taong gusto niya ay natural na Dark Warrior ng mas mataas na level. But then again, ako ang natalo sa Dark Warrior but unfortunately, not enough to be humane. Labis na naantig si Lance Damon sa pagmamahal ni Lun Meng, hindi niya alam noon ang tungkol sa Lingjiang Window, kaya naisip niya na isa lang itong ordinaryong apo. Ngayong naiintindihan na niya, napagtanto niya na hindi siya isang ordinaryong apo, malaking boss, at mas sikat na bulaklak ng lungsod, talagang tinitingala ni Lun Meng si Lance Damon sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang apo sa bulaklak ng lungsod sa kanya. Sa sandaling ito, sumigaw si Sally. Tila nakakita ng kakilakilabot si Sally, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng telepono, ang kanyang mukha ay namutla. What's wrong? Sally. Kent was busy with concern. Sinabi ni Sally Brown, ito ay hindi maganda, sa pagkakataong ito ay may napakalaking nangyari. Anong malaking bagay ang nangyari? Si Yuan, siya, nag-post talaga siya sa London Window, psychopath na ito, hindi pa ba sapat ang pag-post sa forum ng Palanan Middle School? Tumatakbo sa isang forum na kasing laki ng London Window para mag-post. Si Lance Damon ay naipost sa London Window ngayon, brutal na binugbog si Bai Maoquan, na isa ng labis na kinasusuklaman ng maraming mamamayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Yuan ang pagkakataon at bumalik para muling tapakan ito. Galit na sabi ni Sally. Si Ken ay abala sa pagpasok sa London Window Forum upang makita kung ano ang nangyayari. Oo naman, hinanap ang isang post, at ganito ang nakasulat, mahal na mga ama at ina ng lungsod ng London, ako ay isang senior na estudyante sa Palanan Middle School, ang pangalan ko ay Yuan, at ako ay anak ni Liao Buffalo. Sa kasalukuyan, ako ang pangatlo sa Genius Master List ng Palanan Middle School, at kilala ako bilang Sealed Swordsman sa paaralan. Narinig ko na ang numero 1 bisyo na bata ng aming paaralan, si Lance Damon, ay talagang nakipaglaban sa isang boss sa summit. Latak, napakasamang bata. Ako, si Yuan, ay hindi ko talaga kayang makita ito. Kaya, lilinisin ko ang mga tarangkahan para sa Palanan High School. Ang aking ama, si Liao Buffalo, at gusto kong batiin ang mga magulang ng lahat ng mga mag-aaral na pumunta at ipakita ang aming pakikiisa sa kanila. Sa ngalan ng Palanan Middle School, humihingi ako ng paumanhin sa mga magulang at mga kababayan ng London City. Ito ay ang kasawian ng Palanan Middle School na nagbunga ng isang masamang estudyante gaya ni Lance Damon, at tinitiyak ko rin sa lahat ng mga magulang at mga kababayan na sa susunod na Lunes, ako, si Yuan Liao, ay gagawin ang aking makakaya upang linisin ang Palanan Middle School at walang awang parusahan si Lance Damon, ang itim na tupa. Salamat. Masyadong galit, ano ba Yuan, talagang naglagay ng banner ng paglilinis ng gateway at inilagay ang sarili sa mataas na moralidad, hindi ako makatiis. Galit na sabi ni Sally. Tinapos ni Lance Damon ang pagbabasa, isang subo lang, nakakaapak ako Sinabi ni Kent, Lance, ano ang gagawin tungkol dito, dahil sa nangyari noong araw, ang iyong imahe ay napakababa na sa mata ng lahat, at ngayon ay gumawa si Yuan Liao ng isa pang post na tulad nito, at nagbanta rin na linisin ang portal, na tila ikaw ay isang napakapuot na tao sa Palanan Middle School. Inilabas din ni Yuan Liao ang kanyang ama na si Liao Buffalo, kung hindi ako nagkakamali, tiyak na sinusubukan niyang gumawa ng higit pang mga magulang ng mga mag-aaral, pumunta sa paaralan sa susunod linggo para makita kung paano kanya bibitayin at lalo kang mawalan ng mukha. Sinabi ni Dylan, Lance, si Yuan Liao ay isang silang swordsman sigurado ka ba dito
Kung hindi ka sigurado, huwag na lang pumasok sa klase sa susunod na linggo at hayaan si Yuan na dumaan sa gulo ng walang bayad. Kapag marami ang mga magulang ng mga mag-aaral ay pumapasok sa paaralan ngunit hindi nakikita si Yuan na naglilinis ng bahay, si Yuan mismo ay mawawala ng mukha. 150. Tumawa si Lance Damon, Dylan, hindi ako natutuwa na marinig mong sabihin iyan, isang Yuan Liao lang, talagang hiniling mo sa akin na huwag pumasok sa klase sa susunod na linggo. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto para sa nakalipas na 2 taon, at ngayon ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto para sa susunod na 2 taon. Mabuti, dahil si Yuan Liao ay gustong mabugbog ng husto, ako, si Lance Damon, ay gagawa sa kanya ng isang pabor at makikita ko kung paano mawawalan siya ng mukha sa harap ng lahat ng estudyante pati na rin ng mga magulang nila. Nagkaroon din ng apoy si Lance Damon sa loob, ang ganitong uri ng tao, talagang may utang na loob na maglinis, at ginawang napakalaki ng eksena, pagkatapos ay walang pakialam si Lance Damon na makipaglaro sa kanya. Sa sandaling ito, sa bahay ni Yuan. Yuan, tingnan mo, itong post natin, kasama ang naunang post ni Lance Damon na brutal na binugbog si Bai Maoquan bilang panimula, sa tingin ko ay tiyak na magiging apoy ito. Wala pang 5 minuto itong naipadala, mahigit 10,000 komento. Karapat-dapat sa London window, mabangis lang ang daloy ng mga tao Tingnan natin ang mga komento ng lahat. Sinabi ng kaibigang si Jin Jonghao, ang aking anak na lalaki ay nag-aaral din sa Palanan Middle School, ayaw ko sa ganitong uri ng mga hooligan sa campus, suportahan si Yuan, sa susunod na linggo upang bugbugin si Lance Damon, tiyak na pupunta ako upang makita. Sabi ng estranghero na si Zuan, ang anak ni Liao ay maglilinis para sa Palanan Middle School, wow, ang galing, suportahan si Liao, suportahan si Yuan Liao. Sinabi ng Contempt of the World, linisin hilaw ang Lance Damon na uri ng dumi, dahil ang pagkatalo ng Dark Warrior ay hindi ilalabas upang linisin, kung gayon, lubos kung sinusuportahan si Yuan na linisin ang dumi na ito, upang lumikha isang ligtas at masayang campus para sa aming mga anak, sumang-ayon na purihin. Sa susunod na linggo, pupunta ako doon. Para sa kapakanan ng anak ko, papasok talaga ako sa school. Tuwang-tuwang sinabi ni Wu Xiaojia, Yuan, tingnan mo, maraming tao ang nagsabing pupunta sila sa paaralan para makita kang linisin ang portal, para sa kanilang mga anak. Hahahabuti na lang dumating. Nagtanong si Wu Xiaojia, Yuan, sapat na ba ang eksenang ito? 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Tinapik ni Yuan Liao ang balikat ni Wu Xiaojia at sinabing, Xiaojia, salamat. Sa isa pang bilya sa London City, sumimangot ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa susunod na linggo, lilinisin ni Yuan ang paaralan at parurusahan si Lance Damon. Ang apelyido ng nasa katanghaliang gulang na ito ay Wu, at ang pangalan ng kanyang anak ay Wu Minghao. Itong lalaking itong umuso, Kent, tapos ka na, binugbog ng bodyguard na inupahan mo si Bai Maoquan na hindi pa ito nagsisimulang magayos. Ngayon ang anak ni Liao Buffalo na si Yuan, ang maglilinis kay Lance Damon, hahaha, titingnan ko kung paano ka. Sa iba't ibang tahanan, maraming tao na gustong bumisita sa London Window Forum, ang nakakita nito, ngunit syempre, may mga tumawa at kumurap-kurap at nakalimutan ang tungkol dito. Ang iba ay napuno ng interes, lalo na ang mga pamilya ng 5 baliw na kabataan, pati na rin. Bilang mga magulang ng ilang masasamang kabataan, na napakasaya nang makitang may lumabas na sa wakas para harapin si Lance Damon, ang unang masamang kabataan. Tila matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Sa bahay ni Elsa, si Elsa ay nakahiga para magpahinga, sa mga araw na ito ay abala siya sa kaso ng Dark Warrior at hindi nakapagpahinga ng maayos, ngayon gusto niyang magpahinga ng maaga. Si Elsa na nakahiga sa nilero ng kama ang kanyang telepono, pumasok sa London Window Forum at nakita ang post na iyon. Bumantong hininga si Elsa, itong Lance Damon, sayang, bakit si Yuan Liao ay isang mabuting kaaway ni Lance Damon? Walang sinasabi kung ano ang mangyayari sa susunod na Lunes, at ito ay buti na lang at dadaan din ako para kumuha ng ilang pulis sa Palanan Middle School.
Si Yuan Liao ay anak ni Liao Shui Niu, kung sakaling hindi magaan o mabigat ang baril, mahirap pumatay ng tao. Matapos magsalita ng mag-isa si Elsa, pinatay niya ang kanyang telepono at humiga para matulog, hubot-hubad siya sa kanyang pugad, nakakagulat na isa siyang taong mahilig matulog ng hubot-hubad. Kung ito ay kumalat sa London Window Forum, doon ay hindi nagsasabi kung gaano karaming mga tao ay kailangang haltak off sa kanilang mga panaginip. Sa hotel, Lance Damon 4. Lalaki, lasing talaga siya. Nakainom si Lance Damon ng 3 buong kahon ng alak, at sa sandaling ito ay lasing na siya at pulang-pula ang kanyang mukha. Oo, ang 3 kahon ng white wine ni Lance Damon ay naubos na, at siya ay lasing na halos siya ay gumuho na rin. Para naman kina Dylan at Kent, nakababa na sila. Tumingin si Sally sa kanilang 3, labis na nanlulumo na ang kanyang ama ay lasing na at walang malay. Ano ngayon? Sabi ni Sally sa nahihilo na si Lance Damon. Sinabi ni Lance Damon, hayaan ang waiter na kumuha ng silid para kay Dylan, tayong 3, magmaneho ka at umuwi. Binigyan ni Sally ng matalim na tingin si Lance Damon, agad na pumunta sa waiter, binayaran ang bill, at binigyan si Dylan ng isang silid, at hiniling sa waiter na tulungan si Dylan sa kanyang silid upang matulog. Ang 3 Lance Damon, sa kabilang banda, ay minamaneho ni Sally. Si Lance Damon, karga ang walang malay na si Kent sa kanyang likod, natisod sa kotse, inihagis si Kent sa likuran, at sumakay sa harapang upuan ng pasahero. Si Lance Damon, bagaman nahihilo, ngunit sa ngayon ay hindi nahulog, 3 kahon ng alak, ay hindi isang biro. Ang kabuoang-kabuuan ng Lance Damon ay uminom ng 19 na bote, sa sandaling ito ay nararamdaman niya na higit pa ay hindi makatagal. Si Lance Damon, ang kanyang bibig na puno ng alak, ay nagsabi, bago ako matamba, magmadaling bumalik. Sino ang nagsabi sa iyo na uminom ng napakaraming inumin? Sinulyapan ni Sally si Lance Damon, at nang makita niya si Lance Damon na kinusat ang kanyang mga mata, medyo malungkot itong nagtanong, nahihilo ka ba talaga? Kalokohan. Tapos ang dami mo pang iniinom. Anong alam mo sa isang babae, ano pa ang silbi ng paglalasing kung hindi ka lasing, yun ang astig. Iniwang nakabuka ni Sally ang kanyang bibig, tinapakan ang pedal ng gas at umiro palayo. Sa bahay, mahina si Lance Damon, at si Sally ay abala sa pagtawag kina Adan at Eden. Sina Adan at Eden ay parehong binuhat si Kent Brown papasok ng bahay. Niyugyug ni Sally si Lance Damon at nagtanong, kumusta ka? Iminulat ni Lance Damon ang kanyang mga mata at siya mismo ang lumabas ng sasakyan, ang kanyang buong katawan ay natisod, at si Sally ay abala sa pagtulong sa kanya. Si Lance Damon ay tinulungan ni Sally na umakyat sa kanyang silid, habang si Kent ay tinulungan pabalik sa kanyang silid ni na Adanhe at Eden. Sinabi ni Sally kay Adan at, okay lang, matulog na kayo, tutulungan ko si Lance Damon na bumangon. Sige. Tinulungan si Lance Damon sa kanyang silid at bumagsak sa kama nang wala sa oras, ang kanyang utak ay ganap na nasunog. Gaano man kalakas ang isang eksperto, malalasing pa rin siya, maliban kung sinasadya niyang ilabas ang alak habang umiinom, ngunit pagkatapos, ang pag-inom ay hindi magiging kalahating kawili-wili. Bumagsak si Lance Damon sa kama at umikot, at tinanggal ni Sally ang kanyang sapatos at pagkatapos ay tinakpan si Lance Damon ng kumot. Tiningnan ni Sally ang oras, halos 1:00 na ng umaga, at handa nang bumalik sa kanyang silid. Huwag kang pumunta. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Lance Damon na kalahating tulog. Ano ang sinabi mo? Nang lingunin ni Sally si Lance Damon, nakita niyang humihinga si Lance Damon, kaya nagsasalita siya sa kanyang pagtulog. Gustong umalis ni Sally, ngunit bigla siyang hinaila ni Lance Damon sa kamay at sinabing, huwag mo akong iwan. Hindi napigilan ni Sally ang sarili at bigla siyang hinaila sa mga bisig ni Lance Damon. 106 na po. Namula si Salvin Brown sa kahihiyan. Bitiwan mo ako. Gayunpaman, ang kamay ni Lance Damon ay nakahawak sa kanya sa isang death grip, at si Sally ay hindi makaalis, ngunit nang muli niyang tingnan si Lance Damon, siya ay humihilik pa rin. Masama kang tao, sadyang sinasamantala ako. Si Sally ay nahihiya at nagalit, ngunit hindi siya nagpumiglas,
hinayaan si Lance Damon na hawakan siya sa kanyang mga bisig, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa loob, napakatamis ng pakiramdam na ito. Miss na kita. Sabi ni Lance Damon sabay hilik. Alam ni Sally na si Lance Damon ay nagsasalita sa isang panaginip, ngunit nagtanong pa rin, sino ang nami mismo? Mahal na mahal kita, muling sabi ni Lance Damon. Bumilis ang tibok ng puso ni Sally, at namula siya, sinabi sa kanyang puso, itong masamang tao, ako ba ang pinag-uusapan niya? Hindi makapaniwala si Sally Brown na sinasabi ito ni Lance Damon sa kanya. Si Lance Damon ay wala ng malay, at sa kanyang panaginip, isang babae, na nakatayo sa gilid ng napakataas na bangin, ay sumigaw, ayaw mo ba sa akin? Saan ka napunta, na-miss kita kaya marami, oh. Lumulutang si Lance Damon sa harap mismo ng babaeng ito, ngunit parang hindi nakikita ng babae si Lance Damon, na parang multo si Lance Damon. Ang unang website na M. Tumingin si Lance Damon sa babaeng umiiyak din at sumigaw, nandito ako, nandito ako. Gusto siyang sugurin ni Lance Damon, ngunit parati itong nararamdaman na may transparent na lamad sa hangin at kaya niya, di pumunta pasulong. Hawak ng babae sa kanyang kamay ang isang inukit na kahoy na estatwa, na minsang ibinigay sa kanya ni Lance Damon, at siya ay nakaharap sa bangin, umiiyak na may durog na puso, talaga bang ayaw mo na sa akin? Sinabi mo na ikaw mananatili sa akin sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Nag-aalalang sigaw ni Lance Damon, tingnan mo, nandito ako, sinabi ko na hindi ka aalis, hindi ako aalis, habang buhay tayong magkakasama. Miss na kita. Ate, miss na rin kita? Hindi ako masaya dito, walang nakakaalam, miss kita bawat segundo ng araw-araw. Napakalupit mo, iniiwan mo ako, bumalik ka sa akin, Sumigaw ang babae sa hangin sa bangin, ngunit hindi niya makita si Lance Damon sa hangin, gaano man kalakas ang tugon ni Lance Damon sa kanya, hindi niya lang marinig o makita. Sadyang sabik si Lance Damon, sabik na gusto niyang sumugod at yakapin siya at hindi na muling bibitawan sa buhay na ito, ngunit palaging may hindi nakikitang lamad sa pagitan nila. Sa silid, patuloy na sinasabi ng bibig ni Lance Damon, mahal kita, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, gusto kong makasama ka habang buhay. At ang mga kamay, ngunit mahigpit na nakahawak kay Sally ay hindi nakaka-relax, si Sally ay halos masakaw sa kanya. Nang marinig ni Sally ang panaginip na tunog mula sa bibig ni Lance Damon, siya ay nahihiya at naguguluhan, bakit si Lance Damon ay magsasabi ng pag-ibig ng napakalakas? Siya ba ang kausap niya sa kanyang panaginip? Ito ay ang parehong Lizette. O ito ay ibang tao? Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Lance Damon at sinabing, huwag kang umalis. Hindi pa nagre-react si Sally, ngunit biglang, isang maapoy na labi na may bahid ng alak ang nakatatak sa kanyang mga labi. Nawala si Sally, ang mainit na labi ni Lance Damon sa kanyang maliit na bibig, ang katawan ni Sally ay nanginginig ng ilang beses, ang katakutin ng sandaling iyon ay nakalimutan niya ang gagawin. Makalipas ang halos kalahating minuto, bumalik si Sally. Lumapit ang Diyos at lumayo sa kanyang bibig, huminga ng malalim na para bang hindi siya humihinga sa huling kalahating minuto, namumula ang kanyang mukha hanggang sa mga ugat ng kanyang tenga, ang kanyang mga labi ay nag-iinit pa na parang labi ni Don Zexan. Nakatatak pa rin sa labi niya. Oh God, I've been forced kissed. Medyo umiikot ang ulo ni Sally Brown, medyo hindi makapaniwala na ngayon lang siya nahalikan, nawala ang first kiss niya. Si Lance Damon, gayunpaman, ay natutulog, at hindi alam ni Sally kung sinasadya ba ito ni Lance Damon o kung talagang tulog siya. Una niyang sinabi ang lahat ng mga salitang ito na I love you, at pagkatapos ay bigla niya itong hinalikan sa dulo. Ngunit ngayon siya ay parang sa buong lugar. Nagpumigla si Sally na bumangon mula sa higa ni Lance Damon, nahihiya at galit, habang nakatingin kay Lance Damon ay itinikom ang kanyang mga labi at ulong, badman, hinalikan mo ako at humihilik pa rin ng ganito. Tinakpin ni Sally ang kumot ni Lance Damon, pagkatapos ay isinara ang pinto pabalik sa kanyang silid, mainit pa rin ang mukha, manhid pa rin ang mga labi, ilang hindi ka pani-pani walang unang halik ang kinuha ni Lance Damon.
Hindi ko alam kung nagising si Lance Damon at walang alam, si Sally ay nakahiga sa kama, ngunit hindi na makatulog, lahat ay manhid pa rin. Kinaumagahan, nagising si Lance Damon. Ngunit pinunasan ni Lance Damon ang kanyang mukha, basa, ngunit umiyak pa sa kanyang panaginip. Ang puso ni Lance Damon ay lumubog sa kalungkutan. Kagabi, siya ay nagkaroon ng isang mahabang panaginip, na panaginipan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, na nakatayo sa gilid ng isang bangin araw-araw na umiiyak, nagtatanong sa kanya kung bakit niya ito iniwan, at kung nakalimutan niya ang kanilang vow. Ang malungkot na hitsura na iyon, si Lance Damon ay hindi man lang naglakas loob na mag-isip pabalik pagkatapos magising, natatakot na hindi niya kayang tiisin ang sakit. Tinakpin ni Lance Damon ang kanyang puso, ang kanyang mga mata ay walang paningin, bumubulong, ate, talagang hindi kita pinabayaan, hindi ko nakakalimutan ang ating panata, hindi ka aalis, hindi ako pababayaan, tayo ay magkakasama para sa buhay, hindi ko talaga nakakalimutan, bawat minuto at bawat segundo, sobrang nami-miss kita. Pagkasabi noon, 2 linya ng luha ang tumulo sa gilid ng mga mata ni Lance Damon, at ang buong katawan niya ay nahiga sa cotton quilt. Kinasusuklaman na mamatay doon sa pangkalahatan. Ang pakiramdam na ito ay parang panaginip kung saan hindi niya kayang hawakan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae kahit anong mangyari, at hindi niya ito makita o marinig ang sinabi nito, tulad ng 2 taong pinaghiwalay ni Yin at Yang. Marahas na inangat ni Lance Damon ang kanyang ulo mula sa cotton quilt, ang mga luha ay lumabo ang kanyang paningin. Sa ngayon, walang nakakakita sa kanyang mahina at walang magawang panig, alam ni Lance Damon na habang iniisip niya ito, mas lalong sumasakit ang kanyang puso, at kahit na nag-aatubili siyang gawin iyon, kailangan niyang pilitin ang kanyang sarili na kalimutan ang taong iyon. Hindi makakalimutan. Kinagat ni Lance Damon ang sariling labi, naglabas ng 2 pilak na karayom mula sa bedside table at marahas na ipinasok ito sa kanyang bungo. Pagkatapos, nahulog si Lance Damon sa kama. Nang muling magising si Lance Damon, 12:00 na ng tanghali. Hinugot ni Lance Damon ang mga pilak na karayom mula sa kanyang ulo, hindi na ito kasing sama ng nangyari noong umaga, natakot si Lance Damon na kung hindi niya makontrol ang kanyang sarili sa oras, mahuhulog siya sa isang demonyo ng pag-ibig, marahil. Ito ay isang kahinaan na hindi niya kayang lampasan. Hinugasan ni Lance Damon ang kanyang mukha, ibinaon ang kanyang damdamin sa kanyang puso, at lumabas ng silid na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha muli gaya ng dati. Sa harap ng iba, hindi kailanman ipinakita ni Lance Damon ang kanyang sakit sa loob, lalo na sa harap ng mga taong tulad ni Brown, Kent at Sally, ang hindi kilalang sakit na iyon, tahimik niyang tiniis sa loob. Bumaba si Lance Damon sa sala, kung saan gumagawa si Kent ng tsaa at minamasahe ang kanyang mga templo. Tumango si Lance Damon, Tito Kent, bumangon ka na. Lance, natulog ka rin hanggang tanghali. Nakangiting sabi ni Kent. Tumawa si Lance Damon at sinabing, oo, nalasing ako kahapon, pero late akong natulog ngayon. Oh,